Pagising pa lamang ni Samantha, ay langhap na niya ang ipinipritong isda ng kanyang ama. Napangiwi at napasimangot siyang nagtungo sa kusina. Ano na naman yan, Tay? Isda na naman? Walang kasawaan? Kung ikaw hindi nagsasawa riyan, pues ako sawang-sawa na. Reklamo niya rito. Puro na lamang isda. Baka magkakaliskis na ako niyan, o di kaya lumangoy na. Pasensya ka na, anak. Eto lang kasi ang meron tayo. Natira lang to sa tinda natin. Hindi naman ako makabili ng ibang ulam dahil wala kang magiging baon sa eskwelahan mo. Hindi bali na lang. Hindi na lang ako kakain. Ikaw na lamang ang kumain yan. Pagkaliko ko, aalis na ako. Hindi na nga kumibo pa ang kanyang ama at kaagad niya na itong tinalikuran. Nang makagayak na nga siya, ay kinuha na lamang niya sa tatay niya ang baon niyang 100 at mabilis na umalis ng bahay. Nakakainis. Kung may nanay lang sana ako at hindi sana pilay si tatay, baka maganda ang buhay namin. Wika niya sa sarili habang naglalakad papasok ng gate ng eskwelahan. Hindi na naabutan pa ni Samantha ang kanyang ina at ang tanging sinasabi lamang ng kanyang ama ay patay na ito at sa Davao nakalibing kung kaya't hindi nila mabisita ang puntod ng kanyang ina. Hindi tuloy niya maiwasang mainggit sa kanyang mga kaklase at pati na rin kanyang mga kaibigan na mayroong kompletong pamilya at walang kapansanan ng mga magulang. Hindi rin niya pinapapunta si Bert sa eskwelahan tuwing may meeting. Sinasabi na lamang niya na busy ito sa trabaho kaya hindi makakapunta. Half day lang pala ang pasok natin ngayon. Ano, tara sa mall? Sabi ni Laika na kaibigan niya. Ano kasi, gusto ko sana kaso naubos na yung ibinigay sa akin ni Papa na allowance. Alam mo na, laging may parcel. Pasensya na, kayo na muna. Ganun ba? Sama ka na, ako na ang bahala sa'yo, ililibre kita. Talaga? Napakagalante mo talaga. Sige, salamat ha. Pero hayaan mo, sa susunod ako naman ang manglilibre sa'yo. Samantha, may naghahanap sa'yo sa labas. May dalang baon para sa'yo. Sabi naman ni Christian. Nagtaka naman siya kung sino ang tinutukoy ng kanyang kaklaseng si Christian. Napatapik na lamang siya sa kanyang noo nang maisip na baka ang tatay niya iyon. Mabilis siyang lumabas ng silid-aralan habang nakakulot ang kanyang noo. Hindi nga siya nagkamali dahil ang kanyang ama nga iyon at matamis ang ngiti nito nang makita siyang papalapit. Kumaway pa ito at inaayos ang saklay na nakapwesto sa kilikili nito. Anak, nagpunta ang tita Rhea mo sa bahay. Nagdala ng karderetang manok sa kalumpiang Shanghai. Hindi ka kasi kumain kaninang almusal, kaya't dinalhan na lamang kita ng pagkain. Ano ka ba naman, Tay? Bakit ka nagpunta rito? Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Hirap ka na ngang maglakad, hindi ba? Saka ano na lamang ang sasabihin ng mga klasiko kapag nilaman nilang pilay ang tatay ko? Umuwi ka na. Half day lang ang pasok namin ngayon. Magpupunta kami ng mall at doon kami kakain. Kaya ikaw na ang kumain yan, okay? Hanggang kailan mo ba ako ikakahiya, Samantha? Anong nakakahiya sa pilay na gaya ko? Ginusto ko ba na maging baldado ako? Tay naman eh. Ang dami mo namang sinasabi. Sige na, umuwi ka na. Dalian mo na. Nakatingin na sila Laika sa akin, oh. Nakakainis ka naman. Umiling na lamang ang kanyang ama at malungkot itong tumalikod sa kanya. Paglapit niya sa kanyang mga kaklase, ay kaagad siyang tinanong ng mga ito. Ngunit sinabi niyang tauhan lamang nila yon sa bukid. Pasimple pa niyang nilingon ang kanyang ama at nakahinga na lamang siya ng maluwag nang makitang malayo na ito. Hindi na nga namalayan ni Samantha na gabi na pala. Napakarami kasi nilang ginawa sa mall. Naglibot-libot roon, kumain at nanood ng sine. Nakalimutan na niyang may naghihintay pala sa kanya sa bahay. Pagka-uwi niya, ay matinding sermon ang inabot niya mula kay Bert. Ngunit tila hindi niya ito naririnig. Gabi na, Sam. Paano kung mapahamak ka? Mag-isip ka naman sana. Hindi yung tuwing pagsasabihan kita, para kang hindi nakakarinig. Para sa'yo rin naman itong sinasabi ko. Hindi para sa akin. Safe naman akong nakauwi, hindi ba? So anong ikinakagalit mo, Tay? Pagod ako. Gusto ko nang matulog. Hanggang kailan ka ba ganito? Dati naman ay hindi mo ako kinakahiya.
ayos lang sa'yo kahit makilala ko ng mga kaibigan mo. Pero nung mali pa tayo ng bahay at eskwelahan mo, nagbago ka na. Hindi ko na kilala ang sarili kong anak. Hanggat hindi mo na ibibigay sa akin ang buhay na gusto ko, hindi tayo babalik sa dati. Matutulog na po ako. Lumipas pa ang ilang buwan at mas lalo nang nagbago ang ugali ni Samantha. Bagay na labis na ikinalungkot ni Bert. Sa kabila ng kapansanan, ay nagpupursige sa pagtatrabaho si Bert bilang tindero ng isda at tahong sa palengke upang mapag-aral lamang ang kanyang anak na si Samantha. Hindi niya maiwasang malungkot tuwing may hinihingi ito at hindi niya naibibigay. At sa tuwing sinasabi niyang wala silang pera, ay nagagalit ito at sinisisi siya dahil pilay siya at hindi nakapagtrabaho ng iba. Kung alam lamang ni Samantha ang dahilan kung bakit naputol ang kanang binti ni Bert, ay siguradong magugulat at makukonsensya ito. Uy pare, nakita ko nga pala yung anak mo noong isang araw sa 7-Eleven. May nakaakbay na lalaki. Boyfriend siguro niya yun, no? Ang bata namang magkanobyo ni Samantha. Wika ni Gardo sa kanya, isang tendero ng isda na kagaya niya. Ano ka mo? Ang anak ko ay may nakaakbay na lalaki? Lokong batang yun ah. Oo, hay nako. Iba na talaga ang kabataan ngayon. Pasaway na. Hindi ko naman nilalahat ha. Pero karamihan talaga sa kanila, mga pasaway. Hindi na rin nakikinig sa payo ng mga magulang. Kapag pinagsasabihan sila, sila pa ang galit. Tapos magre-rebelde. Tapos sasabihin nila na nasasakal sila. Dahil mahigpit ang kanilang mga magulang. Ang hindi nila alam, ay para rin naman sa kanilang paghigpit na yon. Para hindi sila mapahamak at mapariwara. Kakausapin ko si Samantha mamaya. Papalayuin ko siya sa nobyo niyang iyon. Maagang nakaubos ng paninda si Bert, kung kaya't naabangan niya sa labas ng eskwelahan si Samantha. Kitang-kita ng dalawang mga mata niya na may lalaking nakahawak sa kamay nito habang papalabas sila ng gate. Nagmadali siyang lumapit sa mga ito, kahit pa nga hirap na hirap siyang lumakad. Ngunit bago pa man siya makalapit kay Samantha, ay nabangga siya ng tumatakbong estudyante, kaya't nawalan siya ng balanse at bumagsak sa semento. Nagkagulo ang mga estudyante na naroon, kaya naman napalingon rin si Samantha at lumapit sa nag-uumpukang mga estudyante. Laking gulat niya nang makitang ang kanyang amang pinagkakaguluhan ng mga tao. Mabuti na lamang at may nagmalasakit na nagtayo sa tatay niya. Pinagpawisan tuloy si Samantha ng malapot dahil sa nangyari. Nang masiguro niyang maayos naman na ang kanyang ama, ay kaagad na nga siyang tumalikod. Samantha! Madiing sambit nito sa pangalan niya. Kung kaya't nanginig siya sa takot, hindi na lamang niya ito nilingon at nagpatuloy sa paglalakad papalayo. Babe? Babe, sino yun? Wala. May matandang lalaki lang na nabuwal. Tugon niya sabay para ng tricycle. Ano bang nangyayari? Bakit pawis na pawis ka at nagmamadali kang makauwi? Akala ko ba maglilibot muna tayo? Basta, wag ka nang maraming tanong dyan. Kailangan ko nang umuwi. Inis na tugon niya rito at napadiretso na siyang nagpatid sa bahay nila. Maya-maya lamang ay dumating na nga si Bert at galit na galit ito sa kanya. Kahit nakita mong itinatayo ako ng estudyante roon, nagawa mo akong iwan. Samantha, ano ba? Talaga bang wala kang pakialam sa akin? Tatay mo ko. Pero kung ikahiya mo ko parang hindi mo ko kaano-ano. Ano po ba kasi ang ginagawa mo roon, Tay? Bakit ka pa kasi pumupunta roon? Dahil nalaman ko na may nobyo ka na. Kaya ako nagpunta roon upang malaman ko ang totoo. At tama nga ang sinabi sa akin. Dahil kitang-kita ko na magkahawak kayo ng mga kamay. Hindi nga nagpaalam sa akin yun na manliligaw sa'yo. Tapos ngayon malalaman ko na kayo na? Na boyfriend mo na yun? Yan ang dahilan, Tay. Kung bakit mas pinipili ko na lamang na umalis kanina. Kesa doon mo ako talakan ng talakan at ipahiya. Sa tingin mo ba talaga gagawin ko yon? Bakit naman kita ipapahiya roon? Sorry, Tay. Sorry sa inasal ko kanina. Tumango naman si Bert sa kanya. Ngunit sinabi nito na kailangan niyang hiwalayan ng nobyo niya. Pero hindi siya pumayag, kung kaya't muli silang nagtalo. Paulit-ulit siya nitong tinawag ngunit hindi man lamang niya ito pinansin. At tuluyan na nga itong umalis ng bahay. Nagtungo siya sa bahay ng kaklase niyang si Laika at pinatuloy naman siya nito.
Mainit siyang tinanggap ng pamilya ni Laika dahil sinabi niyang wala siyang kasama sa bahay. Sa pananatili nga niya sa bahay ng kaklase niya, ay hindi niya maiwasang hindi mainggit. Paano ba naman kasi ay may kaya ang mga ito? Malaki at maganda ang bahay at may sarili pang sasakyan. Kailan darating ang papa mo from business trip sa Cebu? Ang sabi niya, 2 to 3 days daw siya dun eh. Sakto uwi ako sa Sunday ng hapon. Baka nakauwi na rin siya roon. Ganun ba? Sige, basta anytime na gusto mong magpunta rito Kapag wala ang papa mo, welcome na welcome ka dito. Huwag kang mahihiya. Salamat, friend. Hindi na nga malaman ni Bert kung saan ba niya hahanapin si Samantha. Hindi rin naman niya alam kung saan nakatira ang boyfriend nito upang mapuntahan niya. Nagtanong na rin siya sa mga kakilala niyang kaibigan ni Samantha, ngunit kahit isa ay walang nakakita rito na makapagtuturo kung nasaan nga ba ang anak niya. Nagpatulong na rin siya sa mga kakilala niya na hanapin ito, ngunit bigo silang lahat. Labis-labis na ang pag-aalala niya para rito. Kahit malalim na ang gabi, ay hindi pa rin siya makatulog. Hinihintay niya na baka sakaling bumalik din si Samantha. Hanggang sa abuti na nga ng umaga ay wala pa rin ito. Kaya naman inireport na niya ang nangyari sa pulisya, na hindi umuwi ang kanyang anak. Dala rin niya ang ID nito. Ngunit dahil wala pang 24 oras na nawawala si Samantha, ay hindi pa nila pwedeng ideklarang missing ito. Baka naman po nagpunta lang sa boyfriend. Nabanggit mo nga po kanina, hindi ba? Na nagtalo kayo dahil may nobyo na pala ito? Baka doon nagpunta. Kilala mo po ba ang boyfriend niya, sir? Saan po ito nakatira? Yun na nga, sir. Hindi ko po alam kung ano ang pangalan ng boyfriend niya. At hindi ko rin po alam kung saan ito nakatira. Mukhang pasaway ang dalaga mo, kuya. Ni hindi man lamang ipinakilala sa iyo ang boyfriend niya. Ito yung mahirap eh. Yung hindi natin alam kung sino yung mga nakakasalamuha ng mga anak natin. Mukhang hindi kayo close sa kanya, kaya marami kayong hindi alam. Napayuko na lamang siya sa sinabi ng pulis. Dahil tama naman ito. Marami na siyang hindi alam sa kanyang nag-iisang anak. Umuwi na nga muna siya ng bahay at hinihiling na sana ay maabutan niya pa ito roon. Ngunit bigo pa rin siya dahil hindi pa rin umuwi si Samantha. Hanggang sa sumapit na nga muli ang gabi, nakatanaw sa bituin si Samantha habang luwaan ang kanyang mga mata. Nababalot na kasi siya ng inggit. Bukod kasi sa magandang buhay ng kaklase niyang si Laika, ay masaya at kompleto pa ang pamilya nito. Anong ginagawa mo rito sa labas, Sam? Akala ko ay nasa kwarto na kita. Alam mo, Laika, naiinggit ako sa'yo. Ha? Bakit ka naman maiinggit sa akin? May dapat bang kainggitan? Marami, Laika. Sobrang dami. Kayo kasi buo kayo. Ang saya ng pamilya nyo. Hindi kagaya ko. Wala akong mama. Tapos ano? Wala palagi ang papa mo? Tumango naman siya. Kaya niyakap siya nito. Balak na sana niyang aminin kay Laika ang totoo, ngunit hindi niya yun magawa. May tatanong sana ako sa'yo, Laika. Ano yun? Paano kung kunwari ay mahirap lang talaga ako, na ang tatay ko ay tendero lamang ng isda sa palengke, tapos may kapansanan pa siya? Nanaisin mo pa bang maging kaibigan ng tulad ko? Aba, oo naman no. Bakit naman hindi? Kaibigan mo ko. Siyempre tatanggapin pa rin kita. Saka ano naman kung mahirap ka lamang at may kapansanan ng tatay mo? Ganun na ba ang sukatan ng friendship nating dalawa? Ang ayaw ko lang sa lahat ng kaibigan ay yung sinunghaling. Dahil sa sinabi ni Laika, ay napalunok na lamang siya at umiwas ng tingin. Una pa lamang kasi, ay puro pagpapanggap na ang ginawa niya. Kaya hindi niya na alam kung paano ito aaminin. Hindi niya alam kung paanong aaminin na anak lamang siya ng mahirap at may kapansanan pa ang kanyang ama. Hanggang sa inaya na nga siya nitong matulog. Mabilis na nakatulog si Laika, ngunit siya ay gising pa rin. Naalala niya ang kanyang ama na iniwan niya. Batig niyang nag-aalala na ito sa kanya. Kumuha siya ng papel at ballpen ni Laika upang doon na lamang isulat ang pagpapaalam niya. Maging ang katotohanan na doon na lamang din niya sinabi. Laika, I'm so sorry kung nagsinungaling ako sa'yo, na nagpanggap ako na ka-level mo. Natatakot kasi ako na baka hindi mo na ako matanggap kapag nalaman mo na anak lamang ako ng mahirap.
na ang tatay ko ay tindero lamang ng isda sa palengke at may kapansanan siya. Puro mga kasinungalingan lamang ang mga kinikwento ko sa'yo about sa family ko dahil nahihiya akong malaman mo ang totoo. Alam kong nagkamali ako roon at maling-mali na ikinahiya ko ang tatay ko. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ba ako. Ngayon alam mo na ang totoo. Nag-layas lang talaga ako dahil nag-away kami ni tatay. Uuwi na ako sa amin. Maraming salamat pa rin talaga sa'yo, Laika ha. At sa pagpapatuloy niyo sa akin dito, maraming salamat talaga. Pagkatapos niyang isulat iyon, ay pinatong niya na nga iyon sa ibabaw ng drawer at mabilis na siyang lumabas ng kwarto. Magpapaalam pa sana siya sa mga magulang ni Laika, ngunit wala nang gising sa mga ito. May CCTV naman doon, kaya't makikita naman ang pag-alis niya at makikita rin na wala siyang kinuwang gamit. Habang naglalakad siya pa uwi, ay natakot siya dahil madilim ang paligid. Ang ibang poste kasi ay walang ilaw. Tahimik na rin ang paligid na tanging ang mga aso na lamang ang nasa kalsada. Hindi niya alam kung tutuloy pa ba siyang umuwi dahil sa nagkalat na mga aso sa kalsada. Nagtatahulan nga ang mga ito nang makita siya, kaya't paulit-ulit niyang tinawag ang tatay niya. Mabuti na lamang at may isa pang gising na bumuwal sa mga aso. Yakap niya ang sarili habang patuloy na naglalakad hanggang sa mapansin niya na may lalaki sa kanyang likuran. Kanina lamang ay wala yun ngunit bigla na lamang sumulpot sa kanyang likuran. Kung ano-ano na rin ang pumapasok sa isipan niya na baka holdupper ito o hindi naman kaya ay rapist. Nilakayan niya na lamang ang kanyang hakbang upang mas makalayo na rito. Ngunit sa tuwing bibilisan niya ay bumibilis ring maglakad ang lalaki. Naluluha na rin siya dahil sa kaba at takot. At para tuluyan na siyang makalayo ay tumakbo na siya at nagkubli sa isang eskinita. Napakalakas ng kabog ng kanyang dibdib habang nananalangin na sana hindi siya makita. Ngunit pagdilat ng mga mata niya ay tumambad sa kanya ang mukha ng lalaki. Magtatago ka pa, ihatid lang naman kita. Saan ba ang punta mo, iha? Halika, sumama ka sa akin para maihatid na kita sa inyo. Ako na lamang po ang uuwi mag-isa. Kaya ko naman po. Natatakot niyang tugon sa lalaki na nasa edad 40 na. Ngunit mabilis siya nitong hinablot sa braso. Kaya mabilis rin siyang nagpumiglas. Ngunit sadyang malakas ang lalaki dahil hindi niya mabawi mula rito ang braso niya. Huwag ka nang magpakipot, iha. Babayaran kita kahit na magkano. Hindi ako bayarang babae. Bitawan mo ko. Manyak ka. Manyak. Halika na sabi. Sandali lang to. Babayaran nga kita. Dali na. Saka siya nito marahas na inila papalabas ng eskinita. Paulit-ulit pa siyang humingi ng saklolo, ngunit walang nakakarinig sa kanya. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng laway mo, at pati na rin lakas mo, dahil walang makakarinig dito sa paghingi mo ng tulong. Bigla namang nagising si Bert, mula sa kanyang pagkakaidlip sa upuan. Ang lakas rin ng kabog ng dibdib niya. Napanaginipan niya kasi si Samantha, at humihingi ito ng tulong sa kanya. Kaagad niyang kinuha ang saklay niya, at lumabas ng bahay. Hanapin niya ang kanyang anak kahit hindi niya alam kung saan ito unang hanapin. Mula sa kanyang paglalakad ay nakarinig siya ng isang sigaw na humingi ng tulong. Kaya't kahit hirap sa paglalakad, ay binilisan pa rin niya. Hindi niya malaman kung saan nagmumula ang boses, hanggang sa palapit siya ng palapit, at nabosesa na niya ang babaeng humingi ng saklolo. Teka, parang boses ng anak ko yun ha. Samantha! Samantha anak! Maya-maya nga lang, ay nakarating na siya sa tapat ng eskinita at nakita niyang hinuhubaran ng lalaki ang kanyang anak at sinuntok pa nito ang sikmura ni Samantha upang matigil ito sa pagpupumiglas at pagsigaw. Tumahimik ka na lang kasi para hindi ka na nasasaktan pa. Sumunod ka na lamang sa gusto ko. Pakipot kang masyado. Pinapahirapan mo pa ako eh. Sabay sampal nito sa mukha ni Samantha. Nagmadali namang lumakad si Bert patungo sa kinaroroonan ng mga ito. Bitawan mo ang anak ko! Malakas na sigaw niya, kung kaya't nabaling ang atensyon ng lalaki sa kanya. Tay, tulungan mo ko. Sigaw din ni Samantha, habang namimilipit ito sa sakit ng sikmura. Anong magagawa mo ha? Pelay ka lang naman. Paano mong ililigtas ang anak mo sa akin ha? Wala kang magagawa. Saad ng lalaki at tumawa pa ito ng malakas. Mabilis rin itong lumapit sa kanya. Hinampas naman niya ito ng saklay sa mukha at sa braso.
Sandali lamang na ininday yon ng lalaki at lalo itong nagalit dahil sa ginawa niya at mabilis siya nitong nilapitang muli at malakas na itinulak. Dahil doon ay bumagsak si Mang Bert sa semento at napahiga ito. Tay! Sigaw ni Samantha. Tumakas ka na anak! Anak, humingi ka ng tulong, dalian mo! Kaya naman pinilit na tumayo ni Samantha mula sa pagkakaupo dahil halos manghihina na siya sa pagkakasuntok sa sikmura niya. Dito ka lang! Akin ka lang! Subukan mo umalis! Tutuluyan ko itong tatay mong pilay! Pagbabanta sa kanya ng lalaki at tinapakan pa sa dibdib si Mang Bert. Kung kaya't lalo itong napahiga sa semento at napadaing ng sobra. Walang iya ka! Huwag mong sasaktan ng tatay ko! Pero hindi nakinig ang lalaki at walang humpay na pinagsusuntok ang mukha ni Mang Bert. Pinulot naman ni Samantha ang saklay ng tatay niya at buong lakas itong ipinalo sa likod ng lalaki. Kaya nawalan ito ng malay at bumagsak sa semento. Kaagad naman niyang tinulungan ang tatay niya na makatayo at ibinigay ang saklay nito. Napansin na rin niyang putok na ang labi nito at umaagos ang dugo. Awang-awa siya sa kalagayan ng kanyang ama. Mas inuna niya ang tatay niya kaysa ang isumbong ang nagtangkang gumasa sa kanya at bumugbog sa kanyang ama. Mabuti na lamang at may dumaang tricycle. Kaagad niya itong pinara at nakiusap kung pwede ba sila nitong dalhin sa ospital o di kaya na may sa center kahit wala siyang may bibigay na pamasahe. Pumayag naman ito at tinulungan pa siyang maisakay sa tricycle si Mang Bert. Nang makarating nga sila sa center, ay kaagad namang inasikaso ang tatay niya. Ginamot ang natamo nitong mga sugat. Iniinda ni Mang Bert ang balakang at pati na rin ang likod nito dahil sa pagkakabagsak sa semento. Mabuti na lamang at hindi ito nabalian ng buto at naresetahan na lamang ng pain reliever. Kasama na rin ang ointment para sa mga sugat ni Mang Bert. Nang maiatid sila sa bahay, ay kapwa sila tahimik. Hindi matignan ng diretso ni Samantha ang kanyang ama dahil sobrang nakukonsensya siya. Hanggang si Bert na nga lang ang lumapit sa kanya at hinawakan ang magkabilang balikat niya. Ayos ka lang ba anak? Sobra akong nag-alala sa'yo nung hindi ka na umuwi. Hindi ko sinasadya yung mga nasabi ko sa'yo anak. Nasaktan lang ako. Saka hindi mo kasi pinakilala man lang sa akin ang boyfriend mo. Masakit yun sa amin bilang magulang mo. Dahil pakiramdam namin ay baliwala na lamang kami sa inyo. Ako po ang dapat na humingi ng tawad sa'yo, tay. Naging pasaway po ako at naging masamang anak. Ikinakahiya kita. Hindi ko deserve ang gaya mo, ang pagmamahal mo. Dahil masama akong anak at nang dahil sa akin ay muntikan ka na pong mapahama kanina. Hindi ko rin po alam kung ano nang nangyari sa akin. Kung hindi po kayo dumating, dahil sa paglalayas ko, muntikan na po akong mapahamak. Patawarin mo po ako, tay. Pangako po, hindi na po mauulit. Magiging mabuting anak na po ako. Kahit ikamatay ko pa anak, basta't maligtas lamang kita. Siya nga pala, natatandaan mo ba yung mukha ng manyak na lalaki na yon? Kailangan niyang pagbayaran ang pagtatangka niyang panggagahasa sa iyo. At pati na rin pananakit sa akin. Natatandaan ko po, pero mukhang hindi po siya taga rito. Natatakot nga po ako, tay. Paano kung napatay ko siya? Makukulong po ba ako? Hindi mo yan napatay anak. Nawalan lamang ng malay yon. Huwag mong isipin yan. Matulog ka na ha. Madaling araw na. Puwet ka na. Sige po, tay. Ikaw rin po, matulog na po kayo. Tumango naman siya kung kahit nagtungo na si Samantha sa kwarto nito. Kahit mahigit 1 oras nang nakahiga si Bert, ay hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. May sumasagi sa isipan niya ang mga nangyari. Kaya naman bumangon siya mula sa pagkakahiga at sinilip na lamang sa kwarto si Samantha. Nang masiguro niyang mahimbing na natutulog na ito, ay dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Pupuntahan niya ang lalaking nagtangkang gumahasa sa anak niya at nanakit din sa kanya kung naroroon pa ba ito. Kahit may iniindang sakit sa kanyang likod, ay pinilit pa rin niyang makarating doon. Nang makarating na nga siya, ay wala na roon ang lalaki. Kaya alam niyang nakaalis na ito. Nagtungo na rin siya sa pulisya at ipinabatid niya na nahanap na niya ang kanyang anak. Inireport din niya ang nangyari sa pagtatangka kay Samantha. Ngunit walang CCTV sa iskinita na iyon. Hindi rin naman niya kilala ang lalaki at hindi niya alam kung taga saan ba ito.
Dahil gaya nga ng sabi ni Samantha, ay mukhang dayo lamang ito. Kinabukasan, ay muli silang nag-usap ni Samantha patungkol sa nangyari. Ngunit mas pinili na lamang ng dalaga na hayaan ito dahil pareho naman silang ligtas. Pero dahil doon, ay naging trauma ito kay Samantha, kung minsan ay napapanaginipan pa niya ito. Subalit sa kabilang banda, ay may nangyari ring maganda. Nagkaayos sila ng kanyang ama, at hindi niya na ito ay kinakahiya pa. Nakipaghiwalay rin siya sa boyfriend niya para mas bigyan pa ng panahon ng pag-aaral niya. At kahit alam na nila ang buong katotohanan, ay hindi naman siya nito iniwasan at mas lalo silang naging close sa isa't isa. Labis siyang nagpapasalamat sa kaibigan niya dahil tanggap pa rin siya nito sa kabila ng pagpapanggap at pagsisinungaling niya. Alam mo, sobrang gaang pala sa pakiramdam kapag hindi ka nagpapanggap kasi wala kang kinakatakutan na maaari kang mabuking. At higit sa lahat, mas masaya dahil muling naging okay ang relasyon naming mag-ama. Ipinagmamalaki ko ang tatay ko at mahal na mahal ko siya. Tama ka riyan, mali ang magpanggap, lalo na ang ikahiya ang magulang natin at ang pamumuhay na meron tayo. Pero ang importante, natuto ka sa mga pagkakamaling iyon at natuto kang humingi ng tawad. Masaya ako para sa'yo, best. Napangiti naman siya at kasabay nito ang pagpatak ng luha niya. Maigpit nga nilang niyakap ang isa't isa. Habang papauwi siya galing eskwelahan, ay napansin niyang may nagkakagulo. Merong ding mga pulis doon. Maraming nakiusisa kung kaya't lumapit na rin siya. Napakunot naman ang kanyang noo dahil parang pamilyar sa kanya ang lalaking nakaposas at isinasakay sa mobil. Nang maalala niya kung sino iyon at kung saan niya nakita, ay kaagad siyang lumapit sa mga pulis. Mga sir, sige po. Ikulong niyo po yung hayop na yan. Nang wala na pong mabiktima pa, huwag niyo na pong papakawalan. Mabulok siya sa kulungan. Napakababoy po niyan. Umiiyak niyang sabi at gusto sana niyang saktan ng lalaki, ngunit ayaw niyang dumikit ang balat niya sa balat nito. May atraso rin ba sa iyo tong taong to? Magdemanda ka rin sana, miss. Opo, pinagtangkaan niya po akong kahasain. Pero baka hindi na po. Hindi po namin kakayanin ng tatay ko ang magiging gastos. Sige na po, kayo na po ang bahala dyan. Aniya, at umatras na nga papalayo sa mga ito. Kagad naman siyang pumara ng tricycle at nagpahatid sa palengke kung saan nagtitinda ang kanyang ama. Tumakbo nga siya papasok ng palengke dahil ibabalita niya kay Mang Bert na nakita niya na ang lalaking nagtangka sa kanya. Ngunit dahil maraming bumibili, ay hindi na muna siya lumapit. Nakatayo lamang siya sa gilid at walang nakakapansin sa kanya. Nang maya-maya, ay may lumapit na isang matandang babae at kilala nito si Bert. Oy Bert, ikaw nga. Dito ka pala nagtitinda? Oo, ikaw pala, Ate Lucia. Opo, matagal na po. Meron na rin sigurong 5 taon. Nakabalik na po pala kayo sa Pilipinas. Oo, noong nakaraang linggo lamang. Kamusta nga pala yung batang sinagip mo noon na naging dahilan ng pagkapilay mo? Malakas ang pagkakatanong ng matandang babae kung kaya't narinig niya iyon. Nagtataka naman siya kung sino ang bata na sinigip ng kanyang ama. Yun po ba? Dalagitan na po siya. 15 anyos na po. Ituloy mo pala yung pagkupkop sa kanya, no? Kahit na naputulan ka ng paa, dahil doon sa batang yun ay inampun mo pa rin siya. Napakabuti mo naman, Bert. Nakakaawa naman po kasi. Saka may sakit sa pag-iisip yung totoong nanay niya. Kaya nga siya napabayaan. Wala na ring mapupuntahan yung bata. Kaya ibinilin ko sa pinsan ko na alagaan muna niya habang hindi pa ako nakakalabas ng ospital. Nasaan na nga pala yung nanay niya? Alam na ba niya yung totoo? Tumalon na raw po sa tulay habang nasa ospital ako. Hindi na rin nakita yung katawan dahil malakas ang alon ng mga panahong iyon. Batid ni Samantha na siya na nga ang tinutukoy ng mga ito. Mabilis na pumatak ang mga luha niya at patakbong umalis. Sobra siyang nasasaktan dahil sa kanyang natuklasan. Hindi niya akalain na ampon lamang pala siya ng kinilala niyang ama at siya pa pala ang dahilan kung bakit ito napilay. Nang makauwi siya, ay dumiretso siya kaagad sa kwarto at doon ay umiyak ng umiyak. Sobra siyang nakukonsensya at nagagalit siya sa kanyang sarili. Ang selfish mo, Samantha. Ikinahiya mo ang taong sumagip sa buhay mo. Iyak lang siya ng iyak
hanggang sa nakatulog na nga siya. Nagising na lamang siya nang sumindi ang ilaw sa kwarto niya. Bakit hindi ka nagpalit ng pambahay, anak? Bago ka natulog. Bumili na lamang ako ng lutong ulam. Paborito mo yon, anak. Chicken barbecue at isaw. Saka binilhan na rin kita ng balot. Sige na, anak, magpalit ka na. At ako na may maghahain na ng pagkain natin. Nakatingin lamang siya rito at mabilis na bumangon at niyakap niya ito ng maigpit. Anong nangyari, anak? Amoy isda pa ako eh. Ang lansa ko, anak, pasensya ka na. Tay, sorry po. Sorry po talaga. At maraming salamat po sa lahat. Nagtataka naman si Bert dahil sa sinabi niya. Oh, hanggang kailan ka ba magsusorry sa akin, anak? Ano bang nangyayari? Hindi ba't sabi ko sa iyo na ayos na tayo? Ikaw naman, oh. Sorry po. Kasi dahil sa akin ay naputol po ang binti mo. Dahil sa akin ay nakasaklay ka ngayon. Dahil sa akin, hindi ka na po nakapag-asawa. At dahil sa akin, nabuhay ka ng miserable at malungkot. Patawad, tay. Patawad po. Alam mo na? Paano mong nalaman, anak? Sino ang nagsabi sa inyan? Pumunta po ako sa palengke kanina, tay. Dahil may sasabihin sana ako sa'yo. Pero may matandang babae na lumapit sa'yo at tinanong kung kamusta na yung bata na naging dahilan kung bakit ka napilay. Hanggang sa mapagtanto ko na ako po palang tinutukoy ng matanda. Tay, sorry po talaga ha. Hindi ka galit sa akin, anak? Kahit hindi ko sa sinabi ang totoo? Bakit naman po ako magagalit? Alam ko naman po na may malalim kang dahilan kung bakit mas pinili mong ilihim sa akin ang totoo. Kahit ang sama kong ampon, hindi mo ako sinukuan, tay. Hindi mo sinabi sa akin na ampon lamang ako dahil ayaw mo akong masaktan. Itinuring mo akong tunay na anak. Itinuring mong anak yung dahilan kung bakit naging miserable ang buhay mo. Huwag mong sasabihin yan, anak. Hindi kita ampon dahil para sa akin ay totoong anak kita at mahal na mahal kita. Saka hindi naman miserable ang buhay ko dahil nariyan ka. Muli nga niya itong niyakap ng maigpit at parehong luha ng kanilang mga mata. Matapos ang yakapan nila, ay nagbihis na siya at sabay na silang kumain ng hapunan. Doon na rin niya ikinuwento ang patungkol sa lalaking nagtangkang gumahasa sa kanya. Masaya naman si Mang Bert dahil kahit hindi na nila ito idinamanda pa, ay may gumawa na nito para sa kanila. Tumutulong na rin sa pagtitinda ng isda si Samantha tuwing Sabado at Linggo. Dahil doon, ay mas lalong naging mabenta ang kanilang paninda dahil napakagaling niyang mag-sales talk. At kung minsan pa nga, ay sinasayawan niya pa ang mga ito ng mga usong sayaw. Hanggang sa makapagtapos na nga siya ng high school, tinulungan rin niya ang sarili para makapagkolehiyo. Nagtrabaho siya bilang tindera ng gamot sa butika. Pareho silang nag-iipon ng tatay niya at nang may sapat ng pera, ay nag-enroll siya ng college. Kapag naging nurse na ako, tay, bibilhan kita ng artificial leg. Tapos ipapasyal kita sa mga gusto nating pasyalan noong bata pa ako. Nako, na-excite naman ako, anak. Dati pa naman akong hiker sa mga bundok. Nakakamiss nga yun eh. Kaso hindi na po yun nangyayari, tay, dahil sa akin. Nako, ayos lang yun, anak ko. Saka nagkakaedad na rin naman na ako. Hindi ko na rin yun kakayanin, kahit hindi ako pilay. Mag-aral ka ng mabuti, anak ha. Narito lang ako palagi para sa iyo. Salamat po, tay. Napakaswerte ko kasi ikaw ang naging tatay ko. I love you, tay. Sabay halik sa pisngi nito. Kahit nasa park sila at napakaraming tao roon, ay hindi siya nahihiya. Kung noon ay sobra niya itong ikinakahiya, pero ngayon ay sobra niya itong ipinagmamalaki at hinahangaan.